Wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. As is where is. Hi everyone! Ang salita na palaging binibitiwan ni Boy AC Garage kapag nabibisto na ang kanyang modus sa pagbibenta ng sirang sasakyan ay ang as is where is. In this video ay pag-usapan natin kung bakit mali ang ginagawa ni Boy AC Garage na paggamit ng as is where is sa mga sirang sasakyan na binibenta niya. Naging tampulan ng galit itong si Boy AC Garage dahil sa paggamit niya ng mga salitang as is where is. As is where is. Kung saan ay ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad sa sirang sasakyan na binibenta niya sa isang matandang taga Mindanao pa. Wala sanang pananagutan itong si Boy AC Garage kung declared yung mga sira ng sasakyan na binibenta niya sa customer. Halimbawa, kung sinabi ni Boy AC Garage sa customer na kailangang ipaayos yung makina, kailangang palitan yung transmission, at kailangang gamitan ng scanner dahil may check engine, ay wala sanang problema itong si Boy AC Garage. Pero hindi sinabi ni Boy AC Garage ang lahat ng iyon. Bagkus ay nilagyan niya ng electrical tape ang check engine at ginawan lang niya ng paraan para tumakbo ng ilang metro ang sasakyan at hindi sinabing sira ang transmission. Dahil doon ay nag-blow by ang makina. At nung sinusubukan ibalik ng bumili or kahit malang kumuha man lang ng pampagawa dun sa binayad sa sasakyan ay ayaw pumayag ni Boy AC Garage. Wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Ang katwiran ni Boy AC Garage ay nagkapirmahan na sila ng as is where is at wala na siyang pakialam kung sakaling nasira man ang sasakyan. Isa pang ginawa ni Boy AC Garage ay tinakot ang customer. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kung ngayon, Boss, ayusin mo yung hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Gawain pala ito ni Boy AC Garage upang masindak at baka sakaling mapaalis niya ang kanyang customer. Pero ano nga ba nakasulat sa batas ng Pilipinas? Totoo ba na bawal itong as is where is o pinapayagan ito ng batas? Ayon sa batas ng Pilipinas, ay kahit ang segunda manong gamit or sasakyan ay nasasailalim din sa warranties. Kasama ang warranty sa mga nakatagong sira ng sasakyan katulad nung nangyari dun sa Mazda 3. Ang Article 1561 ng Civil Code ng Pilipinas ay nagbibigay ng pananagutan o responsibilidad sa mga nagbebenta ng sasakyan katulad ni Boy AC Garage. Kung ito'y may nakatagong sira na nagiging dahilan sa mga sasakyan upang hindi na ito maging ligtas gamitin. Kung hindi sinabi ni Boy AC Garage na may sira pala ang sasakyan na binenta niya dun sa matanda, ay merong rights yung matanda na habulin itong si Boy AC Garage. Ito yung pwedeng gawin ng mga buyer katulad nung matanda na binentahan ni Boy AC Garage ng sirang Mazda 3. Number 1, bawiin ang kontrata. Ibabalik ng buyer yung Mazda 3 na nag-blow by yung engine at may babalik yung binayad ng buyer dun sa kotse na nasira. Number 2, humingi ng bahagi ng binayad ng customer. So dahil sira nga yung Mazda 3 at kailangan niyang ipagawa ng buyer is hihingi yung buyer o yung matanda dun kay Boy AC Garage ng bahagi ng binayad niya para maipagawa niya yung sasakyan, which is dapat ginawa na ni Boy AC Garage. Kaya dito sa ginawa ni Boy AC Garage ay as long as declared or sinabi ni Boy AC Garage ang lahat ng sira ay pwede sana yun. Kaso hindi sinabi ni Boy AC Garage yung mga sira ng sasakyan. Meron siyang mekaniko na siguradong alam ang mga kondisyon ng makina na binibenta ni Boy AC Garage. Pero hindi nila sinabi sa customer yung sira ng kotse. Pero bakit? Ito ay sobrang malaki na pala ang nagagastos ng mga buyer kung ibabalik nila sa dating magandang takbo ang mga sasakyan. Katulad na lang netong Civic Dimension na binili netong mag-asawa. Ang sabi nila ay lagpas na ng 200,000 ang nagagastos nila sa pagpapagawa ng Civic Dimension na nabili nila sa halagang 160,000 kay Boy AC Garage. Hindi aabot ka na ng 200 plus di pagawa. 200, ma'am? Naiwi sa bahay, naglabasan ang sira. Kung titingnan nyo ay halos makakabili na sila ng magandang second hand na kotse galing kasa. Pero hindi pa tapos ang problema. Yung transmission daw nitong Black Civic na ito ay sira na at hindi na nila maipagawa dahil wala na silang budget. Kung titingnan ay almost 400 plus na ang magagastos ng bumili ng Civic na ito
pero hindi pa rin tumatakbo ng maayos. Yan ang mga sira ng sasakyan na hindi dinedeclare ni Boy AC Garage. Napakagaling talaga ni Boy AC Garage kasi pag nalaman ng customer na more than 200,000 plus pala ang magagastos nila sa sasakyan ay hindi nila ito kukunin. Bibili na lang sila ng second hand car sa kasa. Kasi kung ganun din naman pala magagastos nila, ay sa kasa na lang sala sila bumili at hindi pa sumakit ang ulo nila sa kotse na binibenta ni Boy AC Garage. Sayang yung business ni Boy AC Garage kasi ang laki na sana ng pangalan niya eh. Meron siyang 1.3 million followers sa Facebook. Kaso, dahil sa ugaling pinakita ni Boy AC Garage sa mga customer na nanghihingi ng tulong sa kanya dahil sa depektibong kotse na binibenta niya, ay nawala ang tiwala ng mga fans ni Boy AC Garage. Dapat sana ay nagkaroon si Boy AC Garage ng empathy, kung saan nilalagay sana ni Boy AC Garage yung sarili niya sa kalagayan ng customer. Halimbawa, si Boy AC Garage ay bumili ng bahay gamit ng pera na kinita niya sa pagsisinungaling sa mga customer. Ano kaya mararamdaman ni Boy AC Garage kung bigla niyang malaman na yung bahay na binili niya ay may issue katulad ng bahay ng anay sa kahoy pero nilagyan lang ng palitada para mabenta? Hindi ba sasama din ang loob ni Boy AC Garage kung ganun din ang gawin sa kanya? Kaya dito sa buy and sell ay kailangan talagang honest yung pagbibilan nyo. Kasi kapag natapat kayo sa katulad ni Boy AC Garage tapos babagsakan ka lang as is where is na hindi sasabihin sa'yo ang sira ng sasakyan ay talagang sayang yung pera mo. Ito kasing binibenta ni Boy AC Garage ay parang mga overpriced junk sa junk shop. Kung bibili ka ng gamit sa junk shop ay hindi mo naiisipin na ibalik ito. Dahil understandable naman na sira na talaga ang mga gamit na bibilin sa junk shop dahil sa salitang junk shop. Ito namang si Boy AC Garage ay tinatago niya ang mga sira ng sasakyan sa pagbabrand niya sa sarili niya ng garage sa halip na junk shop. Kung papalitan niya ng junk shop yung garage para maging Boy AC Junk Shop, tingin ko wala na magrereklamo sa kanya. Kasi magiging aware na sila na basura yung nabili nila kay Boy AC Garage at ang basura ay talagang understandable na wala talagang warranty at alam nating sira na. Pero saan nga ba nanggagaling yung mga sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage? Yung mga sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage ay galing sa mga original owner na wala ng perang pampagawa dahil sa malubhang sira. Sigurado ako na honest yung original owner at sinabi nila kay Boy AC Garage na as is where is at presyohan mo na lang kahit magkano dahil nga sa malubhang sira ng sasakyan. Hindi magbibenta ng mababang presyo ang original owner kung nasa maayos itong kondisyon. Kung mapapansin nyo ay sobrang baba ng benta ni Boy AC Garage. Sa baba nun ay sa maniwala kayo na meron na siyang tubo sa babang iyon. Ibig sabihin ay mas mababa pa niyang nakukuha ang presyo ng sasakyan. At kung sobrang baba nakuha ni Boy AC Garage sa original owner ay sigurado ako na may sira itong malubha. Dahil wala namang owner ang nasa tamang katinuan na magbibenta ng sasakyan sa mababang presyo kung ito ay nasa magandang kondisyon. Ang pagkakaroon ng sasakyan ay isang pangarap ng bawat Pilipino. Minsan ay buong buhay na sila nag-iipon para lang mabili ang sarili nilang sasakyan. Huwag naman sana nating sirain ang kanilang pangarap gamit ng ating kasikatan upang malinlang natin at bilhin ang iyong basurang sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.